Ika-4 na kabanata. Ngunit kahit na ganoon ang nangyari sa kanila, nanatili pa rin ang pangako ng Diyos na makakamtan natin ang kapahingahang mula sa Kanya. Kaya mag-ingat tayo, at baka mayroon sa atin na hindi magkakamit ng pangakong ito. Sapagkat nakarinig din tayo ng magandang balita katulad nila, pero naging walang saysay ang narinig nila dahil hindi sila sumampalataya. Tayong mga sumasampalataya ang magkakamit ng kapahingahang mula sa Diyos. Ngunit hindi ito makakamit ng hindi sumasampalataya. Dahil sinabi ng Diyos, "Sa galit ko isinumpa kong hindi nila makakamtan ang kapahingahang galing sa akin." Hindi ibig sabihin na wala pa ang kapahingahan. Ang totoo, nariyan na ito mula pa ng likhain ng mundo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol sa ikapitong araw. Sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At sinabi rin sa kasulatan, "Hinding-hindi nila makakamtan ang kapahingahang galing sa akin." Malinaw na niloob ng Diyos na may magkakamit ng kapahingahang ito. Pero ang mga nakarinig noon ng magandang balita ay hindi ito nakamtan dahil sa pagsuway nila sa Kanya. Kaya muling nagtakda ang Diyos ng isa pang pagkakataon na walang iba kundi ngayon. Dahil pagkalipas ng matagal na panahon, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni David, "Kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso ninyo." Dahil kung tunay na nadala ni Josue sa kapahingahan ng mga tao noong una, hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa isa pang kapahingahan. Kaya may kapahingahan pang nakalaan sa mga taong sakop ng Diyos. At ang kapahingahang ito ay katulad ng pagpapahinga ng Diyos sa ikapitong araw. Sapagkat ang sino mang magkakamit ng kapahingahang mula sa Diyos ay makapagpapahinga rin sa mga gawain niya. Tulad ng pamamahinga ng Diyos matapos niyang likhain ang lahat. Kaya sikapin nating makamit ang kapahingahang ito. Huwag nating tularan ang mga tao noong una na sumuway sa Diyos. At baka hindi natin ito makamtan, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu, at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat, at sa Kanya tayo mananagot. Si Kristo ang ating punong pari. Kaya panghawakan nating mabuti ang pinaniniwalaan natin, dahil mayroon tayong dakilang punong pari na pumasok sa kalangitan, na walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Nadarama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin, dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin. Pero hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos, para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan.